Sa loob ng kuweba, nagsimulang ipaliwanag ni Fran kung ano nga ba ang nangyari sa kanya. Nang siya ay mahuli at hilahin dito, automatiko rin siyang tumangala at nagtama ang kanilang mga mata sa isang halimaw na nilalang sa itaas. Doon lamang niya napagtanto kung gaano kalaki ang nilalang. Gayunpaman, ang amoy ng hininga ni Fran ay talagang mahirap tiisin. Iniwas ni Agatha ang kanyang ulo bago pinigilan ang kanyang hininga at hinimok si Fran na magpatuloy. Hindi alam ni Fran kung paano ilalarawan ang nilalang. Sa kanya, halos parang isang tumpok ng mga piniga na organo na natatakpan ng isang bangkos ng mga mata. Halos parang pareho silang magaspang na pinagsama-sama. Narinig ito, nagsimulang mag-isip ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto nila na dapat nilang unahin kung paano makatakas dito muna. Tinapik ni Elena si Fran, tinatanong kung kaya pa niyang gumalaw. Umiling si Fran at sinabing lubusan siyang naubos at nangangailangan ng pagkain. Ngunit ang pinagsamang rasyon ng grupo ay hindi man lang sapat upang punan ang mga puwang sa kanyang ngipin. Iminungkahi ni Elena na maghintay ng tulong, ngunit sinabi ni Agatha na ang masikip na espasyo at kakulangan ng oxygen ay hindi tatagal sa loob ng isang araw. Bukod dito, ang mga demonyong hayop ay nagtipon na sa labas, at malamang na nakikipaglaban ang unang hukbo sa itaas nila. Wala silang pagkakataon na makalabas sa kanilang sarili. Tungkol kay Fran, kung iiwan nila siya dito, wala siyang paraan upang lumaban. Tumalikod si Nightingale, ayaw pumili sa pagitan ng dalawa, at nagpa siya na mag-scout sa labas mag-isa. Sinabi ni Fran na iwan na siya, dahil bilang isang mangkukulam ng Tekira, hindi siya kailanman natakot sa pagsasakripisyo. Gayunpaman, naalala rin niya na maaaring mayroon pa ring bagay sa loob niya na maaaring maging kapaki-pakinabang sa grupo. Gumalaw-galaw siya, pagkatapos ay gamulong at dahan daw ang dumura ng ilang kahon ng bakal na natatakpan ng malagkit na laway. Lumabas, ito ang mga supply ng kampo ng unang hukbo, nilunok niya ang mga ito dahil mas madali silang dalhin. Pagkabukas ng kahon, iba't ibang mga kasangkapan tulad ng mga pala at piko ay natagpuan. At sa isa sa mga kahon, natagpuan ni Agatha ang ilang mga bagay na parang mga bagay na ginawa ng Departamento ng Kemikal. Agad na kinilala ni Agatha na lahat ito ay mga pampasabog. Mabilis niyang ipinakita ito sa lahat, ipinaliwanag kung paano ito gumagana. Naagad na naisip ng mga mangkukulam na Judgment Army na ito ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata ni Roland. Sa kanila, ang mga bagay na ito ay may kakayahang ilipat ang mga bundok at hatiin ang lupa. Bigla, itinapon ni Elena ang piko, hindi siya mukhang masaya, at hindi rin ang mga mangkukulam ng Tekira sa likod niya. Galit na tinanong ni Elena kung walang nag-isip na maaring sumabog ang bomba sa katawan ni Fran. Maingat na ipinaliwanag ni Agatha na ang mga nakita nila ay mga eksperimentong prototype lamang sa laboratorio. Pagkatapos ay hinugot niya ang isang pakete na may mga tubo ng tanso at manipis na mga lubad, na nagpapaliwanag na ang mga ito ay kailangang ipasok sa pampasabog, kung wala ito ang mga ordinaryong epekto ay hindi sila paputok. Napagtanto ang kanyang pagkaimpok, humingi ng tawad si Elena sa kanyang pagsabog. Sinantabi ito ni Agatha, hinimok ang lahat na magtipon muli. Furious, ang iba pang mga mangkukulam ng Tekira ay nagsimulang suriin ang mga pampasabog, hinahawakan ng mga ito tulad ng mga bata. Gayunpaman, hindi gaanong pamilyar si Agatha mismo sa mga bagay na ito. Nang mga sandaling iyon, lumapit si Lightning at ipinaliwanag na ang mga minarkahan ng pula ay mga fuse detonator na kailangang sindihan, habang ang mga may asul na marka ay mga detonator na kailangang ailahin, na ma-activate ng simple sa pamamagitan ng paghila sa nakakabit na kordon. Mayroon ding isang uri na minarkahan sa dilaw para sa pagpapasabog ng kuryente, kahit na tila wala nito dito. Si Agatha, impressed, tinanong kung paano niya nalaman ito, kung saan sumagot si Lightning na lagi siyang pumupunta upang suriin ang pinakabagong sandata ng unang hukbo. Mabilis silang nagsimulang mag-isip, ililibing nila ang mga pampasabog sa pasukan ng kuweba upang sumabog ng isang landas, pagkatapos ay dalhin si Fran at umatras. Kung makakatagpo sila ng mga demonyong hayop, patuloy silang magtatapon ng mga pampasabog sa likod nila. Naniniwala si Elena na kung mapipigilan ng mga pampasabog ang mga kaaway, madadala nila si Fran. Sinubukan ulit ni Fran na ipilit na maaari nilang iwan siya, ngunit mabilis na hindi siya pinansin. Bagamat hindi natatakot ang mga mangkukulam ng Tekira sa pagsasakripisyo,
Hindi nila lubos na maaaring talikuran ng isang kapatid. Umiling si Agatha dahil ang pagpasabog sa ganoong masikip na espasyo ay mapanganib din sa kanila. Gayunpaman, kung lumipat sila sa isang mas maluwang kuweba, ang bisa ng pagsabog ay lubhang mababawasan. Bukod dito, walang mga baril dito. At walang paraan na malalabanan nila ang natitirang mga demonyong hayop. Muli silang nahulog sa katahimikan hanggang sa lumitaw si Nightingale at umupo kay Fran, na nagmumungkahi kung bakit hindi na lang tanggalin ang halimaw na mata sa halip. Sinabi ni Elena na hindi sila makalipad, ngunit naalala si Lightning, ngunit bago makasagot si Lightning. Sinabi ni Agatha na mayroon ding mga demonyong hayop na maaaring lumipad, samantalang si Lightning ang kanyang kilos ay lubhang mahigpit na limitado habang nagdadala ng mabibigat na kargada, ginagawa siyang target para sa mga demonyong hayop. Iwinagayway ito ni Nightingale. Sinasabi sa kanila na hindi niya kailanman pinlano na ipadala si Lightning sa unang lugar. Sa halip, personal niyang ihahatid ang mga pampasabog sa bibig ng halimaw. Natigilan si Agatha dahil alam na alam ni Nightingale na makikita siya ng halimaw sa pamamagitan ng kanyang kakayahan. Ngumiti lang si Nightingale, sinabi sa kanya na habang nakikita siya ng halimaw, hindi siya makikita ng ibang mga demonyong hayop. Tinitiyak sa lahat, habang nag-iimpake siya ng mga pampasabog sa kanyang bag. Nang magsisalita pa sana si Agatha, isang pamilyar at nakakagambalang tunog mula sa likod nila. Paglingon, nakita nila na isa pang umuusok na uod tulad ni Fran. Malinaw, sinimulan ng kaaway ang isang pag-atake. Sinabihan ni Nightingale ang iba na huwag mag-alala at muling nawala sa hamog. Maaaring kilala siya ngayon bilang Nightingale, ngunit noon, ang kanyang titulo ay umaalingaw-ngaw sa buong kaharian. At kahit na maaaring nakalimutan na ng ilan, siya ay dating kilala bilang ang assassin sa anino. Pumasok siya sa kanyang kakayahan, sa loob ng mundo ng mist, at mabilis niyang natagpuan ang halimaw. Sabay-sabay, nagtama ang kanilang mga mata. Malinaw sa kanya ngayon na ang halimaw na ito ay hindi isang hybrid na demonyong hayop kundi iba pa. Maraming mata ang napatingin kay Nightingale habang papalapit siya sa halimaw. Umiiwas sa mga demonyong hayop na sumugod sa kanyang direksyon ngunit wala sa kanila ang makahanap ng kanyang eksaktong lokasyon. Tumalon siya mula sa isang hayop patungo sa isa pa, palapit ng palapit sa kanyang target. Bigla niyang nadama ang panganib at mabilis na yumuko. Umiwas siya sa pag-atake at tumalon pabalik, ilang segundo bago niya napagtanto na ang Invisible Mantis na naman ito. At tila nakikita rin ng mga nilalang na ito ang kanyang mist. Walang pag-aalinlangan, sumugod si Nightingale patungo sa pinakamalapit na mantis. Matagal na panahon na mula nang maramdaman niya ang adrenaline rush ng mag-isa na nakikipaglaban. Isang pakiramdam na nagbalik sa kanya sa mga araw bago niya nakilala sina Wendy, Roland, at lahat ng iba pa. Hindi nagtagal, lumitaw ang isang maliit na hiwa sa kanyang braso, ngunit hindi siya umatras. Sa halip, patuloy niyang inaani ang buhay ng mga nilalang na mantis habang nagkakaroon ng ilang mga sugat. Salamat sa kanyang night suit na gawa sa espesyal na material ni Soraya. Binigyan siya nito ng proteksyon. Ang mga alaala kay Wendy at sa Grey Castle ay bumaha sa kanyang isipan, na napagtanto niyang hindi siya talaga nag-iisa. Hinugot niya ang kanyang pistol, biglang lumitaw sa harap ng isa pang mantis, at sa isang mabilis na pagbaril, pinasabog ang ulo nito, pagkatapos ay nagpaputok pa ng ilang shot. Pinapatay ang higit pang mantis. Hawak ang sugat sa kanyang tiyan, ang sakit na nagdulot sa kanya upang mabasa ng malamig na pawis, mayroon pa ring 5 natitira sa kanila. Habang nakikipaglaban sa mantis, nag-isip si Nightingale kung paano na-control ng nilalang na ito ang lahat ng mga demonyong hayop na ito. May kakayahan itong i-orchestrate ang kanilang mga pag-atake sa antas ng koordinasyon na hindi pa niya nakikita dati. Ang ganitong nilalang ay walang alinlangan na isang malaking banta sa lungsod ng Neverwinter. At lalo na kay Roland mismo. Sa ngayon, naubusan na ng bala ang pistol at hindi siya binigyan ng oras upang muling magkarga. Wala siyang ibang magawa kundi itabi ang kanyang pistol. Mabilis siyang sumugod patungo sa isa sa mga mantas, pumunta sa likod nito, pagkatapos ay hinayla ito sa kanyang mist. Kasabay nito, ang isa sa mga galami ng nilalang ay sumugod kay Nightingale, gayunpaman, bahagi lamang ito ng kanyang plano. Ang paghila ng isang mantis sa mist ay hindi lamang nagpapataas ng rate ng pagkonsumo ng kanyang mahika ngunit din destabilize ang mist world. Gayunpaman,
Maaaring maging kapaki-pakinabang ito, nang tumama ang pag-atake ng Galame, nakipag-ugnayan ito sa Mist World, na nagdulot ito upang hindi sinasadyang mapatay ang huling Mantis. Lumitaw mula sa mundo ng Mist, ang mga bangkay ng mga Mantis ay nakakalat, at ang mga natitirang demonyong hayop ay nagsimulang matakot kay Nightingale. Ang nilalang ay pagkatapos ay naglabas ng isang ungol. Nang makita ang pagkakataon ni Nightingale sumugod siya. Nang nakalapit na siya, hindi niya nakita ang bibig ngunit sa halip nakita niya ang isang bukas na isang organ na kahawig ng isang puso. Naisip niya kung ang paglalagay ng paputok doon ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. Habang ang mga Galame ng halimaw ay patuloy sa kanilang walang tigil na pag-atake, umiwas siya sa bawat pag-atake habang papalapit sa kanyang target. Sa isang biglaang pagtalon, hinugot niya ang kanyang backpack at isinilid ang buong bag sa pagbubukas, mabilis na hinayla ang detonator cord. Pagkatapos ay sinipa niya ang nilalang gamit ang pag-urong upang itaboy ang kanyang sarili pabalik, at lumubog patungo sa isang underground na lawa sa ibaba. Ang halimaw ay naglabas ng isa pang ungol, at bigla niyang naisip kung ano ang sinabi ni Roland noon. Ang isang tunay na mandirigma ay hindi tumitingin sa likod sa pagsabog. Ngumiti siya, gayunpaman pagod na pagod siya kahit na ibaling ang kanyang ulo. Pagkatapos, ang katawan ng halimaw ay nagsimulang mamaga at isang malakas na pagsabog ang umalangaw habang ito ay pinasabog, ang mga hiyawan nito ay nahalo sa tunog ng pagsabog. Ang pagsabog ay lumikha ng isang vortex sa lawa, at gamit ang huling lakas niya, muling pumasok si Nightingale sa mundo ng Mist. Upang mabilis na lumitaw at gumapang palabas ng tubig. Huminto muna tayo sandali, habang pagod na pagod si Nightingale. Isang uod ang sumugod sa kanya. Ilang sandali lang, pinapanood ng grupo ang walang malay na si Nightingale. Nag-aalala si Fran kung maayos lang si Nightingale, at maingat siyang sinuri ni Agatha. Na nalaman na mayroong ilang mga pinsala, at kung paano nauubos ni Nightingale ang lahat ng kanyang mahika. Maingat na binuhat ni Elena ang walang malay na si Nightingale, at naghahanda ang grupo para sa isang mabilis na paglabas. Gayunpaman, ang gumugulong, baluktot na halimaw sa itaas nila ay patuloy na naglalabas ng masakit na mga ungol, malinaw, hindi pa ito tuluyang patay. Gayunpaman, ito ay isang halimaw na nahihirapan makatakas. Gayunpaman, ayaw ipagsapalaran ni Agatha ang anumang bagay sa ngayon, at dapat muna silang tumakas at hayaan na ang unang hukbo ang bahala sa natitira. Nagpout si Lightning at dahan daw ang ibinalik ang kanyang dagger. Nang mga sandaling iyon, habang paalis na sila, mga higanteng kamay na may kalansay ang sumulpot mula sa tubig at hinayla ang halimaw pababa sa kalaliman. Gayunpaman, tinitigan ng halimaw ang grupo ng isang huling pagkakataon, at halata ang galit sa mga mata nito. Samantala, sa labas, ang mga demonyong hayop ay sa wakas ay nagsimulang umatras. Naghiyawan ang mga sundalo ng unang hukbo, ang isa ay nagrereklamo habang tinitignan niya ang kanyang may makapal na usok na machine gun, na sinasabi kung paano ang mga hayop na ito ay hindi kasing nakatatakot kumpara sa Judgment Army mula sa simbahan. Hindi sumang-ayon ang isa pang lalaki, sinabihan siyang huwag magyabang ng sarili. Kung wala ang sandata na nilikha ng kanyang kamahalan, sila ay nakikipaglaban pa rin sa mga demonyong hayop gamit ang mga sibat at pana. Inutusan sila ng kanilang mga kapitan na tumigil sa pagsasalita at magsimulang magpalit ng mga bar aisles ng baril at muling magkarga ng kanilang bala. Pinanood ni Edith ang mga sundalo at naisip sa sarili na ang ilan sa mga demonyong hayop ay malinaw na may likas na talino. Nakita niya ang marami sa mga hybrid na hayop at kung paano sila nakaupo sa gilid, hindi umaatake sa kanilang ngunit sa halip ay umuungal na parang hinihikayat ang iba pang mga demonyong hayop na umatake. Sa pag-iisip nito, nagsimulang magtaka siya, kung ano o sino ang nag-uutos sa kanila. At ano ang koneksyon sa pagitan ng naunang tunog at ng mga demonyong hayop. Hindi mo ari ni Edith, at marahil si Roland lamang ang makapagbibigay ng mga sagot. Ang kanyang mga pagmumuni-muni ay naantala ni Brian, na dali-daling lumapit upang ibigay ang kanyang mga paggalang. Si Edith ay naging instrumental sa kanilang tagumpay, at iginiit ni Brian na iulat ang lahat ng detalye. Habang si Edith ay ngumiti lang, sinabi niyang hindi na siya kailangang isama pa sa ulat. Gayunpaman, ayaw magnakaw ni Brian ng kredito, dahil, kung wala si Edith,
ang mga bagay-bagay ay maaaring magtapos ng napakasama. Nakita ang kanyang pagpupumilit, pinili ni Edith na huwag nang makipagtalo. Habang si Brian ay muling sumaludo bago bumalik sa kanyang mga tropa, naisip ni Edith kung bakit pinili ng hari ang isang patrol captain mula sa isang malayong bayan sa hangganan para sa isang napakahalagang posisyon sa militar. Marahil, tapat sa hari at likas na matapang at matuwid ang malamang na dahilan kung bakit inatasan ni Roland sa kanya ang ganoong responsibilidad. Dahil ang mga kasanayan sa pag-uutos at mga pananaw sa estratehiko ay maaaring mapaunlad sa paglipas ng panahon, ang karakter ay mas mahirap baguhin. Pagkatapos ay inunat ni Edith ang kanyang katawan, tumingin sa sikat ng araw, iniisip sa sarili na marahil ay tinanggap na siya bilang bahagi ng unang hukbo. Ilang araw pagkaraan, pabalik sa Neverwinter, natanggap din ni Roland ang pinakabagong mga update. Ang balita tungkol kay Nightingale ay nagpaalala sa kanya ng labis, ngunit nagpapasalamat siya sa pagkarinig na maayos lang siya. Gumuhit pa nga si Sir Ian ng isang larawan ni Nightingale kasama ang mga labi ng halimaw, marahil ito ang paraan niya ng pagpapahiwatig sa kanya na maayos lang siya. Pinag-aralan ni Roland ang larawan. Ang halimaw ay hindi lamang isang pangit na demonyong hayop, hindi lamang nito binalot ang mga tao at demonyo sa mga pod na ito, ngunit marahil ay sinusubukan nitong mangolekta ng impormasyon para sa parehong species. At ang galit na ipinakita nito nang hilahin ito pabalik sa tubig ng mga kuko na may kalansay, kumpara nang nakikita nila ito dati. Mukhang may dalawa itong personalidad. Ano ang sinusubukan nitong ipahiwatig? Hindi nagtagal, may kumatok sa pinto. Dumating si Phyllis upang ihatid ang mensahe na nais ni Pasha na talakayin ang paggalugad sa Snowy Mountains. Ilang sandali, tinawag din ni Roland si Scroll. Habang pumapasok sila sa pangunahing bulwagan, ilang mga mangkukulam na Judgment Army ang bumati kay Roland gamit ang pinakamataas na anyo ng paggalang, ang mga kamay ay idiniin sa kanilang mga dibdib. Agad na nakilala ni Roland ang mga ito na nakasama niya sa mundo ng panaginip. Nakatungtong sa bulwagan, si Pasha ay naghihintay na sa screen. Yumukod siya kay Roland, ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa pagpapahintulot sa mga mangkukulam na pumasok sa mundo ng panaginip at para sa pagkakataon na tuklasin ang mga guho. Sinabi sa kanya ni Roland na ang paggawa nito ay tumutulong din sa kanyang sarili. Pagkatapos ay tinanong ni Roland si Pasha kung naisip na niya kung paano makuha ang mga carrier mula sa mga guho. Binanggit ni Pasha ang dalawang paraan, alinman sa pisikal na paglipat ng mga carrier pabalik o pagdadala ng instrumento. Mas gusto niya ang huli. Gayunpaman, naroon pa rin ang tanong kung ang mga mangkukulam ng Tekira ay handa pa ring pagsamahin ang kanilang mga kaluluwa sa mga carrier. Nang tanungin ni Roland kung pinili na ni Pasha ang mga kandidato para sa gawaing ito, tiniyak niya sa kanya na hindi na kailangang mag-alala. Alam ng lahat na maaaring manipulahin ng mga carrier ang mga magic core, at ang mga devouring worm ay maaaring tumulong sa pagpapabilis ng pagtatayo ng mga linya ng depensa. Hanggat makikinabang ito sa digmaang Diyos, hindi magdadalawang isip ang mga mangkukulam ng Tekira. Pagkatapos ay ibinahagi niya ang buong kwento. Labis na humanga si Roland sa katalinuhan na kanyang nalaman tungkol sa halimaw kay Pasha, hinahangad ang kanyang mga pananaw. Di nagtagal, sina Celine at Alethea ay sumama sa kanila, at pagkatapos ng mahabang katahimikan, sumang-ayon sila sa mga hinala ni Roland. Ang nilalang na ito ay hindi isang demonyong hayop o isang demonyo. Sa halip, si Lady Natalia ay naglalarawan din ng isang katulad na nilalang na may kalansay sa ikatlong pagpipinta. Marahil ito ang huling hindi kilalang sibilisasyon. Inaasahan na ni Roland ang kinalabasan na ito. Ang layunin ng paggalugad sa mga Snowy Mountains ay upang malaman ang ibang sibilisasyon. Sa pamamagitan ng ilang mga pira-pirasong alaala mula kay Zero, mayroon siyang mga sulyap ng mga katulad na tala, ngunit sa kumpirmasyon ng mga mangkukulam ng Tekira, mas tiwala siya. Naisip niya kung bakit. Ang mga demonyong hayop ay nakikinig sa utos ng halimaw, maaari bang ang mga hayop na ito ay bahagi rin ng nakatagong sibilisasyong ito? Kung ganoon nga, bakit hindi pinagsama-sama ng kaaway ang mga demonyong hayop at tinupok ang sangkatauhan at mga demonyo sa isang pagbagsak? Gayunpaman, tila sila ay lumalabas lang sa buwan ng mga demonyo. Nahulaan niya na kapag nagsimula na ang banal na digmaan, kung gayon ay makukuha niya ang kanyang sagot. Gayunpaman, nanatili pa ring pareho ang kanilang pinakamalaking layunin,
ito ay ang lubusang talunin ang kaaway. Tumigil si Pasha ngunit sumang-ayon kay Roland. Gayunpaman, naisip ni Roland na dahil nakilala nila ang kalaban bilang isang nakatagong sibilisasyon, tila angkop na bigyan ito ng pangalan. Hindi kumbinsido si Pasha na mahalaga ang pagbibigay ng pangalan. Pagkatapos ng lahat, tinutukoy ng mga tao ang mga demonyo bilang mga demonyo dahil iyon ang pinakakaraniwang termino, kahit na tinawag na sila ng iba pang pangalan noon. Gayunpaman, ngumiti si Roland at ipinaliwanag na mahalaga ang isang angkop na pangalan para sa kanilang moral. Mas mapanganib ang pangalan, mas mapapaapoy nito ang diwa ng paglaban sa mga tao. Kinaikit-pikit ni Pasha ang kanyang malalaking mata nang imungkahi ni Roland na tawagin silang mga halimaw sa dagat, na nagdulot ng sandali ng katahimikan sa silid. Hindi napigilan ni Althea na bamulong na sa tingin niya ay kakilakilabot na pangalan na ang ikatlong bayan sa hangganan, at ngayon ay mayroong mas masahol pa. Mabilis na tinapik ni Pasha ang ulo nito gamit ang kanyang tentacle at nagmadaling humingi ng tawad, sinasabing maayos ang pangalan, kahit na malinaw na nag-aalangan ang kanyang tono. Bigla, umubo si Skrull at iminungkahi kay Roland, bakit hindi sila tawaging mga demonyo sa malalim na dagat. Pagkatapos ng lahat, ang konsepto ng mga demonyo ay malalim nang nakaugat sa isipan ng mga tao, at dahil ang mga nilalang na ito ay nakatira sa malalim na dagat, magiging mas simple ang mga bagay-bagay. Nagkibit-balikat si Roland, medyo labag sa loob, ngunit sumang-ayon siya. Lumipat ang eksena kay Lorca. Sa ngayon, natagpuan niya ang sarili sa isang kagubatan, gayunpaman, dahil natapos na ang buwan ng mga demonyo. Tanging ang mga hubad na sanga na lamang ang natitira sa mga puno. Bumalik siya sa kanyang anyong tao at nagsuot ng ilang damit. Nakaigting ang kanyang mga tainga, narinig niya ang mga tunog sa hindi kalayuan. Di nagtagal, natuklasan niya ang isang daungan, ang teritoryo ng Greenwater Harbor. Matapang na pumasok si Lorca at mabilis na nakakita ng isang taong nakadamit tulad ng isang sundalo mula sa unang hukbo. Madali niyang tinanong sila kung saan sila nakaistasyon na gustong mahanap si Ash, ngunit pagkatapos, iniikot ang ulo niya, nakita niya ang isang tao. Ngumiti sa kanya si Ashes, na inaasahan na ang kanyang pagdating. Ngumiti si Ash at sinabi na naaalala niya ang kanyang sarili kay Lorca ilang taon na ang nakakaraan. Habang natural na hilig ni Lorca ang labanan, si Ash ay hinimok ng paghihiganti. Gayunpaman, nais ni Ash na dalhin si Lorca upang tuklasin ng kaunti ang bayan. Naging mausisa si Lorca kung kanino naghahanap ng paghihiganti si Ash. Lumabas na ang simbahan iyon. Gayunpaman, sinundan ito ni Ash sa pagsasabing natagpuan niya ang mas mahalagang bagay sa buhay, lumambot ang tono nang banggitin niya si Tilly. Naisip ni Lorca sa kanyang isipan, ang taong ito na nagngangalang Tilly ay dapat na napakahalaga kay Ash. Habang naglalakbay sila sa bayan, napansin niya ang maraming tao na tumutulong sa mga Sand People na magtayo ng mga bahay. Lubos siyang nagulat at naisip niyang ang mga taong ito ay ipinadala ni Roland, ngunit itinuwid siya ni Ash. Sila ay mga manggagawa na nagboluntaryo upang pumunta rito, dahil ang pagtatrabaho dito ay nakakakuha rin ng mas mataas na sahod, at marami ang nag-apply sa munisipyo. Hindi pamilyar si Lorca sa terminong munisipyo, lalo siyang nabahala. Sa napakaraming Sand People na lumilipat at hindi na ginagamit ng hari ang mga ito bilang paggawa, nagtaka siya kung ano talaga ang nangyayari. Mabilis na ipinaliwanag ni Ash na karamihan sa mga tao ay papunta sa Endless Cape, kung saan plano ni Roland na magtayo ng isang bagong lungsod, at maraming Sand People ang papunta roon. Bagamat pinagkakatiwalaan ni Lorca si Ash, hindi niya mapigilan ang pag-aalinlangan sa pagiging posible ng pagtatayo ng isang lungsod sa walang laman na lupa, dahil ang Endless Cape ay kilalang-kilala na ganap na walang laman at hindi angkop para tirahan. Sinundan ito ni Ash sa pagsasabing para sa mga ayaw pumunta, maaari silang manatili dito at gawin ang anumang makakaya nila upang tumulong, sa pagtatapos ng araw, walang magugutom. Ngumiti si Ash at sinabing marahil ito rin ang nais makita ni Tilly, kahit na tila hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang kapatid na lalaki na nagpagawa nito. Nang malaman ni Lorca na balak ni Roland na kunin ang itim na tubig sa walang hanggang taluktok, iniwag niya ang kanyang buntot. Tinatanong kung bakit hindi na lang ito bilhin mula sa Iron Sun City. Umiling si Ash, hindi rin niya alam ang dahilan. Sinusunod niya lang ang utos ni Tilly na tulungan si Roland. Habang patuloy silang naglalakad sa lungsod,
isang batang babae na hindi kalayuan sa kanila ang kumaway ng may tuwa kay Lorca, at ngumiti rin sa kanya ang kanyang mga magulang. Medyo nagulat si Lorca gayunpaman ngumiti siya pabalik sa kanila, bumubulong, ibang-iba talaga ang lugar na ito. Sa buong paglalakbay niya rito, hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagkabigla o pagkasuklam ang mga tao sa kulay ng kanyang balat, o kahit na sa kanyang mga tainga at buntot. Binanggit ni Ash si Maggie, na may katulad na kakayahan kay Lorca. Sinabi sa kanya na maaaring mag-transform si Maggie sa isang mas nakakatakot na nilalang kaysa sa kanya. Sa buong Grey Castle, walang sinuman ang makakapanghusga sa isang mangkukulam. Narinig ito. Nag-isip si Lorca kung ito nga ba ang lugar kung saan siya maaaring maging tunay na matanggap ang sarili. Inisip ito, tinanong niya si Ash kung siya ang pinakamalakas na mangkukulam dito. Maingat na hinaplos ni Ash ang kanyang baba at sumagot na depende iyon kung dala niya ang Judgment Stone. Kung walang Judgment Stone, maraming miyembro ng unyon ng mga mangkukulam ang malamang na matatalo niya. Dahil maraming nag-evolve na kanilang kakayahan, hindi na siya mananalo lang sa lakas at bilis. Halimbawa, makokontrol ni Leaf ang buong kagubatan, ginagawa siyang hindi matatalo sa kanyang teritoryo. Katulad din ni Anna, kahit hindi gaano kagaling sa pakikipaglaban, ang kanyang kakayahan ay napakakamandag at napakalakas. Higit sa lahat, siya ang paborito ni Roland. Kumislap ang mga mata ni Lorca nang malaman niyang napakaraming makapangyarihang mangkukulam. Pagkatapos ay nagsalita si Ash tungkol kay Nightingale, na ang mga kakayahan ay ang pinakamisteryoso. Pinayuhan ni Ash si Lorca na huwag itong hamunin sa isang tunggalian. Tahimik na inulit-ulit ni Lorca ang mga pangalang ito sa kanyang sarili, sabik na makilala sila. Tungkol naman kay Maggie, na nabanggit din ni Ash kanina, pinayuhan din niya si Lorca na huwag itong labanan. Ang mga nakalaban nito ay hindi naging swerte, at ang pagsugat dito ay maaaring magdulot ng galit ng buong unyon ng mga mangkukulam. Nagulat si Lorca sa paglalarawan kay Maggie, iniisip na dapat itong isang napaka-nakakatakot na mangkukulam, marahil isang namumunong miyembro ng unyon ng mga mangkukulam. Dahil sa pagkamausisa, tinanong ni Lorca kay Ash kung may dala siyang bato. Pagkatapos ay tinanong ni Ash kung ano ang iniisip ni Lorca tungkol sa isang taong may bilis at lakas na maihahambing sa isang hindi pangkaraniwang mangkukulam, pati na rin halos immortal, na hindi nakakaramdam ng sakit at mabilis na makakabawi mula sa mga pinsala. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Lorca sa hindi makapaniwala. Minsan lang nakilala ni Ash si Phyllis, sa panahon ng pagsasanay sa espada kung saan binigyan siya nito ng ilang payo matapos makita ang pag-ugoy nito ng kanyang espada. Pagkatapos nito, napansin niyang mas malambot ang mga galaw nito, malinaw na si Phyllis ay napakahusay sa pakikipaglaban. Natanto nito na napakalakas ng isang tao para makapagbigay ng napakahalagang mga pananaw pagkatapos lamang ng isang pagmamasid. Sa kanyang isipan, si Phyllis na ngayon ang pinakamalakas na tao sa Neverwinter, at mas lalo siyang na-excite sa paglalakbay na ito. Pagkatapos ay sinabi ni Ash na mayroong higit sa 100 mangkukulam na katulad ni Phyllis sa Neverwinter. Tumayo ang mga tenga ni Lorca. Binigyan siya ni Ash ng thumbs up, sinasabihan siyang panatilihing mataas ang kanyang espiritu. Ilang sandali lang, dumating si Andrea, tumatawa ng malakas. Sinabihan niya si Lorca na walang kabuluhan ang pagtatanong kay Ash tungkol sa mga komplikadong bagay, nagbibiro na ang ulo nito ay puno ng mga kalamnan. Interesado pa rin si Lorca na malaman ang tungkol sa plano at mga ideya ni Roland, dahil minsan sinabi ng kanyang ama na ang pag-aaral ng isang bagong bagay ay makakatulong sa kanya na mapabuti ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Si Andrea, na may pagkibit-balikat, ay hindi sigurado kung ganoon nga. Sa anumang paraan, nagsimula siyang ipaliwanag kung bakit hindi bumili si Roland ng itim na tubig mula sa Iron Sand. Kung gagamitin nila ang ginto upang bumili ng itim na tubig, ang lungsod ng Neverwinter ay magbebenta ng isang bahagi ng kayamanan nito para sa mga kalakal. At kung magpapatuloy ang kalakalang ito sa loob ng 20 taon, malulugi si Roland ng maraming ginto nang walang ibang pagbabago. Hindi naintindihan ni Lorca kung bakit sinabi ni Andrea na matatalo sa gastos. Sa kanyang pananaw, ang paggastos ng malaking lakas tao at mga mapagkukunan sa pagkuha ang tunay na gastos. Umiling si Andrea, kumuha ng isang stick, at nagsimulang gumuhit sa lupa upang ipaliwanag. Ang mga Sand People na lumipat ay bahagi na ngayon ng Blackwater Society.
Ang Blackwater Society ay isang puwersa na itinatag para sa layunin na bawiin ang Blackwater na ngayon ay bahagi ng Grey Castle. Kailangan nila ng pang-araw-araw na pangangailangan at mga mapagkukunan mula sa lungsod ng Neverwinter, at ang perang kanilang kinikita ay gagamitin upang bilhin ang mga ito, kalaunan, ang daloy ng pera pabalik kay Roland. Sa paglipas ng panahon, tataas ang sirkulasyon ng mga asset, at ang paunang puhunan ay hindi mawawala kundi magpapatuloy na umikot sa loob ng Grey Castle. Naisip ito ni Lorca at hindi sumang-ayon, maaaring hindi palaging nasa Neverwinter ang pera, kundi sa ibang bahagi ng kaharian. Ngumiti si Andrea at patuloy na ipinaliwanag na itinuturing ni Roland ang buong Grey Castle bilang isang teritoryo. Anuman ang lugar kung saan umiikot ang kayamanan sa loob ng kaharian, ito pa rin ay sa kanya. Naisip ni Lorca, hindi ba iyon ang iniisip ng lahat ng mga pinuno at hari? Pagkatapos ay tinanong ni Andrea si Lorca tungkol sa panahon kung kailan ang kanilang angkan ay namamahala, at kung makontrol nila ang lahat ng iba pang angkan. Umiling si Lorca, kahit sa Iron Sun City, ang kanyang angkan ay hindi lamang ang angkan na namamahala. Mabilis niyang napagtanto kung ano ang sinusubukan sabihin ni Andrea, maging ito ay mga maharlika, ibang mga hari, o mga pinuno. Walang sino man ang ituturing ang teritoryo ng iba bilang kanilang sariling teritoryo, kahit na ito ay parehong kaharian. Mapang-asar na tinapik ni Andrea si Lorca sa balikat, inaasar na matalino siya at dapat gumugol ng mas kaunting oras kasama si Ash, o maaaring maging kasing gago niya ito. Dahil may ganap na kontrol si Roland sa buong kaharian, ang napakalaking pagbabago sa kaharian ay lahat ng kredito sa mga katulad na patakaran. Tiningnan ni Lorca si Andrea, nagulat na ang magandang, blondeng babaeng ito ay lubusang sinasagot ang kanyang mga tanong. Nagtaka si Lorca kung si Andrea ay laging gustong ibahagi ang mga pananaw na ito ngunit walang sinuman upang talakayin ang mga ito. Nagpatuloy si Andrea, na nagsasabing ang politika ay mas komplikado kaysa sa pakikipaglaban lamang. Hindi lamang kayamanan ang nakuha ni Roland, kundi pati na rin ang kanilang katapatan. Ipinaliwanag niya na habang lumilipat ang mga Sand People sa Grey Castle, magsisimula sila ng mga bagong buhay, unti-unting umaangkop sa kanilang bagong kapaligiran, patuloy na natututo, nagpapalitan ng paggawa para sa mga kalakal, at hindi na kailangang makipaglaban sa lupa at mga mapagkukunan. Kalaunan, sila ay tunay na magiging mamamayan ng Grey Castle, na patuloy na lalakas sa pamumuno ni Roland. Ito ang dahilan kung bakit ang paningin ni Roland ay umaabot ng higit pa sa simpleng pagkuha ng itim na tubig. Tumango si Lorca at naisip na hindi nag-atubiling ibahagi ni Andrea ang plano ng hari sa kanya, marahil hindi dahil sa tiwala, ngunit alam niyang walang makakapigil sa mga pagbabagong ito. Ang pakikinig sa mga patakarang ito ay lalo lamang nagparamdam sa kanya ng pagkamausi sa tungkol sa hari na ito, o gaya ng tawag sa kanya ng mga Sand People na kanilang dakilang pinuno. Yumukod si Lorca kay Andrea, ipinapahayag na naramdaman niyang lumakas ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Matapos sabihin ito, lumayo na si Lorca, sabik na simulan muli ang pagsasanay. Habang pinapanood si Lorca na umalis, hindi mapigilan ni Andrea ang ngumiti, iniisip sa sarili na sina Lorca at Ash ay talagang magkatulad sa kanilang pagiging simple. 2 araw ang lumipas, handa nang tumungo si Lorca patungong Neverwinter. Sa pantalan, nagpaalam sa kanya ang mga mangkukulam. Samantala, sa kabilang panig, sa isang mansyon, pinagbigay alam ng katulong ni Otto na may bisita. Tinanggal ng lalaking pumasok ang kanyang hood. Hindi na nagaksaya pa ng oras, binuksan ni Otto ang isang bato na pintuan, na aniyay patungo sa likurang hardin, na nagsisilbing maaasahang daan ng pagtakas. Maingat na kumilos si Hill. Humadya siya ng isang barya at nakinig sandali bago tumango bilang pagsang-ayon. Inutusan niya si Otto na magpadala ng mga lihim na sulat para sa anumang komunikasyon sa hinaharap. Sa kabilang banda, naisip ni Otto na mapanganib pa rin ito kahit na may mga lihim na sulat, lalo na't anumang paglabas ng impormasyon mula sa palasyo ay agad na magdudulot ng hinala sa 3 pangunahing pamilya, partikular na kung paano nagbago ng malaki ang kanilang relasyon sa bagong hari kumpara noong mga bata pa lamang sila. Tinanong ni Hill kung alam ni Otto kung may mga bagong plano ang kanilang hari. Malungkot na nagsalita si Otto. Ibinunyag niya na naghahanda si Anpian na salakayin ang simbahan, upang ipaghiganti ang kanyang ama.